Simula pa lang ng araw ay kabado na si Danica. Nanginginig ang kanyang palad habang pinipisil ang mumurahing tote bag na taglay ang iisang kopya ng kanyang resume. Kakarating lang niya sa ika-14 na palapag ng Arclight Tech Tower. Salamin at bakal na nagliliwanag sa umaga, ngulit pakiramdam niya'y nasa entablado na siya ng isang dula na hindi naman niya pinili. Mula sa malayong baryo ng San Teodoro, Batangas, umabot siya rito sa Makati upang maging breadwinner. Kailangang maipang-dialysis ang lola niyang si Mamang Pasing. Sa loob ng maaliwalas na lounge ay may 3 taong nakaupo, nakasuot ng mamahaling blazer at relo. Nakatawa sila ng palihim habang sinusuklay ng tingin ng kulay kape niyang balat na tila ba labis na kakaiba sa kanilang maliwanag na opisina. Miss Danica Rivera, wika ng babaeng HR supervisor na si Cielo Tan, nakakunot man ang labi ay baka sa ngiting may ibang ibig sabihin. Sumunod namang tiningnan siya ng marketing head na si Marcus Yu. Dadakutin sanang papel, ngulit nagbulong sa katabing si Arman tungkol sa kulay niya. Sa likod ng kanilang mga patagong halakhak, umalingaw-ngaw ang ingay ng air conditioning, parang sinasadyang ipaanala na malamig ang silid para sa sino mang hindi bagay sa kapaligiran. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Umupo si Danica sa gitna, tuwid ang likod, kahit ramdam niyang balisa ang tuhod. Tell us something interesting about yourself. Simula ni Marcos na may mapanuring titig. Huminga ng malalim si Danica at nagsalaysay ng pagiging scholar at cum laude sa kursong Information Systems, ng thesis niyang nanalo sa isang regional tech fair at ng pangarap niya noong bata pa na magdisenyo ng mga app para sa maliliit na magsasaka. Ngunit nang binanggit niya ang pagtanaw ng utang na loob sa lola niyang nagbenta ng kakanin sa matrikula niya, nagtawanan ng 2 sa panel, animong kwentong barbero lang ang lahat. Cute? Singit ni Arman habang inaayos ang kurbata. Pero front-facing role ang opening. Alam mo naman, may brand image kaming pinangangalagaan. Sumiksik sa dibdib ni Danica ang sakit, ngunit nanatili siyang magalang. Handa po akong mag-umpisa kahit back-end position, basta may pagkakataong umangat sa husay. Lalong lumapad ang ngiti ni Cielo. We'll keep your resume on file. Sabay lingon kay Marcus na nagsabi namang, baka hindi ka muna fit sa huminto ito, pero tinapik ang sariling balat na tila ba nakahanap na ng sagot ang katahimikan nila. Humigpit ang hawak ni Danica sa bag. Hindi siya umiiyak, pero ramdam niyang nangingilid ang luha sa sulok ng mata. Tumayo siyang banyaga, nagpasalamat at lumakad palabas habang patuloy ang pagtatawanan na binababa ang kanyang kulay sa antas na hindi dapat. Hindi na umabot sa elevator ang kakayahan niyang magpigil. Sa banyo ng koridor pumatak ang inipong luha. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Mga matang nagmamakawang huwag bumigay. Kutis na kayumangging pinaglihi sa araw at lupang sinasaka. At naalala niya ang bawat pangunguta mula pagkabata. Itim kang uling. Ay, ayokong umitim katulad mo. 4 na lang oras bago magsara ang dialysis center. Kailangang magpadala ng tera bago mag-alas 6. Paano kung hindi siya tanggapin saan man? Isang mahinang katok ang gumising sa pagkakatulala niya. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ng gwardyang si Ate Minda, nakangiti at may hawak na basang pamunas. Hayaan mong akong bahala dito. Lumalabo ang mga mata ko kapag nakikitang umiiyak ang mga tulad mong nagsusumikap. Nagpasalamat si Danica. Naghilamos at sinubukang bumawi ng lakas. Papalabas na sana siya ng banyo nang biglang bumukas ang likurang pinto ng executive hallway. Isang lalaking nasa mid-40s, matangkad, masigla ang tintig at kasing kayumangging ng kanyang balat ang sumulyat. May ID siyang nakalalawigway, Gabriel Ilustre, CEO. Nakunot ng noo ng lalaki nang makita ang namumugmatay ni Danica. Miss, everything all right? Mahinang tanong ngulit may halong pag-aalala. Napayuko siya. Nag-opo sir na lang at nagpaumanhin.
Hindi pa siya nakakalayo, tinawag muli ni Gabriel. Interviewee ka ba? Anong departamento? Kinagat ni Danica ang labi at sa pagitan ng hingal ay nailahad ang nangyari. Hindi niya sinira ang panel, ngunit sapat na ang latay ng tono para maunawaan ng kausap ang ginawang pananamaliit. Kumunot lalo ang kilay ng CEO habang nakikinig sa katahimik na tumanda. Sandali lang, wika niyang puno ng otoridad bago mabilis na lumakad pabalik sa glass conference room. Sa loob, naroon pa ang tatlong tagapanayam, patuloy sa tsismisan. Marcus, Arman, Cielo. Malamig ngulit klarong tinig ni Gabriel ang pumukaw sa kanila. Napabalikwas si Cielo sa gulat. Sir, hindi namin alam na pabarito kayo. Pautal pang bati ni Marcus, ngunit hindi iyon pinansin. Kadarating nang lamang sa Singapore branch, surprise floor check, sagot ng CEO. Nilapag niyang iPad, pinindot ang intercom at inutusan ng HR assistant. Pakischedule ng emergency diversity briefing, ngayon. Napansin niyang may resume sa sulok kay Danica. Pinihit niya iyon. Inisa-isang basahin ang listahan ng awards. Cum laude, national finalist sa Agritech Hackathon? Napatingin siya sa tatlo. Walang ni isa mang nakasagot. Nag-iwas pa sila ng titig. Anong rason at hindi ninyo siya kinuha kahit sa entry level? Tanong ni Gabriel na parang malamig na bakal. Nagkatingin na ng panel. Sa wakas, si Arman ang sumubok magsalita. Culture fit po, sir. Culture? Umalingaw-ngawang boses ng CEO. Ang kultura ba natin ay pangungutya sa kulay ng balat? Hindi makasagot ang tatlo. Napayuko sila bilang agad na nasindak. Inutusan ni Gabriel ang HR assistant sa intercom. Ipatawag si Miss Danica Rivera. Ngayon na. Ilang minuto pagkatapos ay pumasok si Danica. Bahagya pang nanginginig. Pinaupo siya ng CEO sa tapat. Tahimik ang lahat. Animoy natabunan ng halakhakan kanina ng makapal na ulap ng hiya. Miss Rivera, I personally apologize for what happened. Wika ni Gabriel sa klarong Tagalog. May kalmadong diin. Kung papayagan ka, nais kong ikaw mismo ang pumili kung anong division mo gustong magsimula. IT Solutions o Product Development. Both teams need fresh brilliance. Halos hindi makapagsalita si Danica. Bumukas lang ang bibig niya para magpanang, "Maraming salamat po." Muling hinarap ng CEO ang panel. Effective immediately, administrative leave kayo habang iniimbestigahan ang discriminatory incident. Sa ArcLight Tech, hindi mas mataas ang maputing balat kaysa sa matalinong isip. Tandaan niyo yan. Tahimik na luwabas ang tatlo. Pulang-pula ang mukha, hindi na pagkutya, kundi kahihinan. Lingid sa lahat, nanonood sa CCTV ang board. Hindi simpleng publicity stunt. Matagal ng kampanya ni Gabriel ang "Color equals power." Dahil noon pa man, siya mismo ay tinawanan dahil dating batang kalye ng Tondo na itim ang balat. Pinili niyang magsumikap. Nag-top-notcher sa board exam, nakapag-MBA sa abroad. Ngayon, mission niyang buklatin ang mga saradong pinto para sa kapwa morena. 3 araw matapos iyon, formal na pinirmahan ni Danica ang kontrata bilang Junior Solutions Architect. Sweldong triple kaysa sa inaasahan niya. Agad siyang nagpadala ng pera sa dialysis ni Mamang Pasing, kasama ang mensaheng, "Lola, hindi ako sumuko. May mga taong naniwala." Lumawak ang ngiti ng matanda kahit nakakabit ang swero. Sabit sabay haplos sa screen ng cellphone. Ipinagmamalaki ka ng araw na nagpasigla sa kulay ng balat mo, apo. Sa unang linggo niya, personal siyang tinuruan ni Gabriel ng agile workflow. Pinakilala rin siya sa buong kumpanya. Walang patlang napalakpakan sapagkat kumalat na ang balitang yung dalagang kinutya ay kinilatis mismo ng CEO at hinirang nahuwaran. Sa tuwing sasagi sa isip niya ang mapaghusgang titig ng iba, naaalala niya ang sinabi ni Gabriel sa koridor. Ang araw na sumunod sa gabi ay kasing dilim mo bago ito sumikat. Hayaan mo silang mabulag sa liwanag na dadalhin ng kulay mo. Isang hapon, bumalik si Danica sa conference room. Hindi na para ma-interview,
kundi para magsalita sa orientation ng bagong interns. Kita niya sa salamin ng dating sarili. Simpleng blusa at abot-tuhod na palda. Ngulit niya yon, nakatapak sa entibladong siya ang alpha. Nag-umpisa siya sa salitang, "Minsan, titiplupin ka ng mundo dahil lang sa balat mo. Pero habang sinusubukan ka nilang ikahon, gamitin mo ang kahon bilang entablado." Humalhakta pang palakpak ng mga bata. Ilan sa kanila morena ring nangungunot ang noo gaya ng dati. Pagka-uwi niya sa Batangas sa unang sahod, sinalubong siya ng haring araw sa taniman ng lola. Sinag na parehong kulay ng balat niya. Niyakap niya si Mamang Pasing at sa likod ng kubo ay nag-alay ng dasal na puno ng pasasalamat. Ang batang tinawag na uling noon, ngayon ay nagliliyab na apoy na nagbibigay liwanag sa iba. At ang mga tumama sa kanya, na natili mang anino, ay naiwan sa likod dahil sa sandaling lumabas ang CEO. Nasindihan ng silig ng liwanag na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Sa huling gabi bago siya bumalik sa lungsod, tinanaw niya ang langit ng probinsya. Kasing dilim ng kanyang balat at puno ng bituin. Napangiti siya. Sa wakas, ang kulay na dating ikinahiya ng ilan, siya na ngayon ang pinagmumulan ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.